Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Teacher Maricel. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit nagkaroon ng UTI si baby ko, ano yung mga sintomas para masabing may UTI siya, at ano yung mga advices ng doktor para maiwasan ang UTI. Okay? So, mga mamsis, mga papsis, panoorin nyo yung video na to hanggang sa dulo para kahit papano may matutuhan kayo. Disclaimer lang guys, ang aking isi-share sa video na to ay base lang sa aming naranasang mag-asawa nung si baby ay nagka-UTI. Okay, so let's start. Ano-ano yung mga sintomas para masabi na yung baby ko ay may UTI. Okay, dalawa lang yung sintomas na meron kay baby ko. Una, di ko alam kung ano pa yung ibang sintomas, basta ito yung dalawang nangyari sa kanya. Una, suka siya ng suka. Hindi siya nagpupupo. Suka siya ng suka, yung kanyang kinakain, kahit konti lang, pati tubig, sinusuka niya. At matamlay na talaga siya dahil sa pagsusuka. Pangalawa, nagkaroon siya ng lagnat. Umabot siya ng 40.2 yung kanyang temperature. So, ayun lang yung dalawang sintomas sa kanya. Pagsusuka at saka pagkaroon ng lagnat. Okay, next. Paano ba siya nagkaroon ng UTI? Okay. So, according sa PEDIA, meron daw mga factors bakit nagka-UTI yung bata. Hindi lang sa kinakain, pati na rin sa hygiene. Pero sure naman ako na okay naman ako doon sa hygiene. So, feeling ko doon sa kinakain niya. Si baby ko kasi, mahilig kasi siya sa maaalat. Okay, yes, totoo yun. Mahilig siya sa maaalat, chichirya, ultimo yung mga tinapay, ayaw niya ng may mga palaman, ayaw niya ng matatamis. Basta mahilig siya sa maalat. Yun, period. Lahat ng mga chichirya na maalat, kaya niyang ubusin yan. Ako naman, nakokonsensya ako kasi every time na magtuturo siya ng chichirya, pinagbibigyan ko dahil nga naawa ako pag hindi ko pinagbibigyan. Pero mas kawawa pala pag naranasan niya na yung sakit dahil sa UTI. Okay, dahil sa kinakain, chichirya, yung maaalat na pagkain, junk foods, ano pa, soft drinks, of course, soft drinks. Si baby ko kasi pag Coke, makainom niya ng marami. Pero pag tubig, ito pa, isa pa, hindi nagtutubig masyado. Si baby ko kasi isang subo lang, okay na siya sa tubig. Pero pag soft drinks, grabe. At saka yung mga juices. Juice na, tinitimpla, pwedeng isa din yun sa sanhi. Sa kanya, hindi kami nagtitimpla ng juice. Yung binibili, yung may tusok, hindi ko nasasabihin kung anong brand yun, baka ako. Basta yung mga juice, yun. Mas mabuti pa daw yung Yakult kahit papano kasi maano siya sa tiyan at saka nakakatulong sa digestion ng bata. Yon, juice, bawal yon. Mga pagkaing maaalat. Kahit yung ulam, mas gusto niya yung may alat talaga. Ayaw niya nung yung may lasang matamis. Ayaw niya, hindi siya ayaw nga niyang kumain masyado ng cake. Pag makatikim siya ng cake, isang subo lang, ayaw na niya agad. Lollipop, hindi siya masyado sa lollipop. Titikman niya lang yan, mamaya itatapon niya na yung mga candies, hindi siya ganun sa mga matatamis. More on, maalat talaga siya. Tsaka, yung maasim, sabi ni Doc, iwasan din yung maasim. Okay? So, feeling ko, doon sa factor na yon, doon na-trigger yung UTI ng baby ko. Pangalawa daw, yung sa hygiene. Okay? Pakinggan yung mabuti mga mamshis, mga papshis. Lalo na sa may mga babies na katulad ko. Yung pagsusuot ng diaper. Tandaan daw, yung diaper, kailangan 3 to 4 hours lang siya nakababad doon sa private part ni baby. May laman o wala, puno man o hindi, tatanggalin siya after 3 to 4 hours. So, kasi nga, naghihimulmul na daw yan, kahit walang laman yan na ihi ni baby or what. Talagang tatanggalin yan 3 to 4 hours. Okay? Ako naman, okay naman ako sa ganyan. Kasi talagang yun din ang sinusunod ko. Kasi sabi ng kapatid ko dati, ganun ang gagawin. So, okay na yon. Tapos, iwasan din daw natin yung mga public toilets. Yes, yung public toilets like mga CR sa terminal, ng bus, ng jeep, ng tricycle, yung mga CR sa mall, ganon. Kasi din daw yan, isa din daw yan sa dahilan na magka-UTI ang isang baby or isang tao, yung mga adult katulad natin. So, iwasan din daw natin yan. So, sa mga sinasabi doon ni Doc, feeling ko din hindi naman kami laging nagpupunta sa mall. Sa isang, masaya na nga kami sa isang buwan. Meron, minsan 2 buwan, 3 buwan na kami. Lalo na dito na kami sa probinsya. Di katulad dati na, oo, makakapunta kami. Pero ngayon na malayo kami sa mall, imposible. Tapos,
sa mga terminal, nag-aano kami, nagmo-motor, may sariling motor yung asawa ko, kaya imposible, 'di ba? Or di kaya hindi ganon kadalas, malamang may ganon pero hindi ganon kadalas. Siguro sa 5 buwan, isang beses, mga ganyan. Pero hindi talaga, hindi ganon ka, So, feeling ko wala doon, pati sa diaper. Doon sa kinakain niya. Parang doon kami sumabit sa kinakain niya. Kaya, kaya iniiwasan na namin yon. So, anong ginawa para malunasan yon? May binigay or may in-inject kasi nga pina-admit talaga namin, na-admit talaga si baby 2 gabi, 3 araw kasi kailangan i-balance yung kanyang sa UTI, yung ihi niya. May in-inject na antibiotics, di ko alam kung ano yun, basta may in-inject sa kanya. Tapos imagine, after na-injectan siya ng antibiotic doon sa ospital, after 2 hours punong-puno na yung kanyang diaper dahil sa wiwi niya. At talaga siya, talagang basang-basa yung kama dahil tumagos yung ihi sa kanyang diaper. Punong-puno talaga, never talaga si baby ganyan. Never talaga siyang punuan ng sobrang ganun kadami. Yun, so dahil sa injection, sa antibiotic na in-inject sa kanya. Ayun, so meron din siyang antibiotic na pinapainom hanggang 7 days. Tinuloy-tuloy na namin. So far, si baby ko ay okay naman na ngayon. Kaya mga mamsis, mga papsis, iwasan natin yung mga maaalat na pagkain, mga inumin ng tulad ng soft drinks, chichirya, juice, ayan. Tapos yung diaper, tapos yung mga public toilets, iwasan natin yung ganun. Okay, and I hope, tapos laging tandaan, pilitin si baby na uminom ng maraming water. Tubig, 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 tubig. Pag sinabi niya no, sabihin mong yes. Dahil ikaw ang parent, ikaw ang nanay, ikaw ang tatay, ikaw ang masusunod. Gagawan ng paraan na makainom ng maraming tubig. Okay? Para maiwasan yung UTI. Ayun lang. Maraming salamat. Sana may natutuhan kayo sa video ko. Thank you. Please subscribe my YouTube channel, Teacher Maricel, na bulol-bulol na ako. May kasi si baby ko, sigaw ng sigaw dyan sa background ko. Okay, bye-bye guys.